Mga ka-PhilHealth, we will be talking about misconceptions about PhilHealth po. Yung akala natin, ganito ba PhilHealth? Ay, hindi. Paliwanag po namin. Actually, this is a good venue to clarify some things po para sa inyo, para sa inyong kaalaman. So, unahin natin, pag wala ka bang pera, hindi ka pwede maging member ng PhilHealth. Kung wala kang pangbayad ng contribution, hindi ka ba makakagamit ng PhilHealth benefit? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Mga ka-PhilHealth, we will be talking about misconceptions about PhilHealth po. Yung akala natin, ganito ba PhilHealth? Ay, hindi. Paliwanag po namin. Actually, this is a good venue to clarify some things po para sa inyo, para sa inyong kaalaman. So, unahin natin, pag wala ka bang pera, hindi ka pwede maging member ng PhilHealth. Kung wala kang pangbayad ng contribution, hindi ka ba makakagamit ng PhilHealth benefits? Mel, ano bang totoo doon? Go ahead. Okay, ayun nga, 'di ba? Lalo na dito sa NCR, ang kadalasan nilang akala, yung maling akala na ang PhilHealth babayaran lang yung contribution. Tapos when it comes to availment of benefits, hindi daw sila nakaka-avail ng benefits. Yun. Ayun ang problema natin. Kaya mas maganda nga itong ating platform na to para ipaliwanag na hindi po ganun ang mga nangyayari. That's not the case, di ba? Marcris, no? Napaka-formal. Pero Tetay na lang, kasi mas kilala namin siya sa PhilHealth, si Tetay. Thank you naman. Ang napaka-energetic nating kasama sa Special Programs Department na, di ba, kadalasan ang trabaho nyo, talagang pupunta kayo sa ibang bansa. Sabi mo nga, galing kang Middle East para ipaabot sa ating mga kababayan kung ano ba talaga yung PhilHealth nila. Yes po. So, recently lang galing kami sa Middle East dahil nag-participate tayo sa ating Serbisyo Caravan na nakipag-collab tayo sa DMW. So, yun nga, nandun kami para i-spread din yung ating mga benefits, kung ano-ano yung mga na-enhance, kung ano-ano yung mga additional benefits natin. So, yun, isa rin yun sa nakatulong po para malaman po ng OFWs. Kasi yung perception ng mga OFWs, bayad lang sila ng bayad eh. Kaya nga, lalo pat sasabihin nila, nasa ibang bansa naman sila, no? Hindi nila magagamit doon. Pero hindi rin yun yung kaso. Pero balikan lang natin, Mel, din yung usapan kanina. Yun na pag-usapan namin ni Mel kasi parang, kailangan ba talaga may bayad ka kaagad sa PhilHealth para makagamit ng benefits mo? Ang PhilHealth kasi, sa ngayon, dahil nga dun sa Universal Healthcare Act natin na 11223, so sobrang alam na natin yan, na immediate eligibility na tayo. So, hindi natin kailangan na may hulog or updated yung hulog. Pero syempre, at the same time, sa atin po, tayo mga members na may kakayang magbayad, kailangan pa rin natin maghulog. Pero it doesn't mean na kung wala tayong hulog, hindi na natin magagamit si PhilHealth. Magagamit pa rin natin dahil nga sa UAC law na yun. Tama yun, Mel, di ba? Yes. Maidagdag ko lang, I just want to let you know yung parang tibok ng puso ng ating mga PhilHealth members. Sabi kasi nila, ang daming requirements. Pagpasok nila sa hospital. Una yung contribution daw. Yes, contribution. Ang pinag-usapan nga natin, sabi nga ni Marico na makakapag-avail naman, pero bakit maraming requirements? Yun naman yung mga sinasabi parang nila. lumalabas pahirapan pa. Oo, para pahirapan sa paggamit sa PhilHealth. Which is hindi naman. Hindi totoo yun. Sabi niya sa UHC Yes, under the UHC law, na siya, immediate eligibility. Hindi ka nga hanapan ng PhilHealth ID pati yung MDR mo, hindi na siya kailangang hanapin. Kasi meron naman tayong portal. So yan yung gamit ng hospital. Yes, portal. Para to verify your membership. Yes. Kung eligible ka nang gumamit. Pero kung immediate eligibility naman, talagang siguradong lahat ng papasok na pasyente, no? Makakagamit ng PhilHealth naman. Outright deducted na.
So wala na yung mga requirements na dapat hanapin tulad nga nung ID, MDR, or kung ano-ano MDR, pa. birth certificate, BMRF, mga ganon. Pagka may additional dependent. Ang dami kasi Saka natin hindi mo na maisip dalhin yun, di ba? Pagka mako-confine ka na, hanapin mo pa ba, teka, yung birth certificate ko. Di ba? So, yun yung maling akala na puro lang contribution sa PhilHealth. Hindi totoo po yun. Nagko-contribute tayo dahil kailangan din natin na bayaran ang ating health insurance, pero tayo ay makakagamit agad-agad pagka kinailangan natin. Saka mahirap lang din, no? Ilang feedback lang din. Kasi syempre yung mga nagbabayad, yung mga direct contributors natin tulad ng mga nagtatrabaho, mga self-practitioners, yung mga abogado natin, engineer. Ang nagiging misconception din nila ay sila lang yung nagbabayad ng contribution sa PhilHealth while our other kababayan, yung mga indigent, wala namang contribution pero nakakagamit. So, di ba pinagbabayad naman sila ng national government? Yes. So, hindi natin masasabi talagang wala silang ambag sa National Health Insurance Program. Misconception rin yon. Hindi siya free. Free pagdating doon sa tao, sa isang indigent, sa isang sponsored natin. Pero sinasubsidize siya ng national government. Ayun yun. So meron pa rin ho silang naipapasok sa pondo natin. Yun nga lang ho talaga ay dahil nga ho sa kanilang kakapusan or kawalan ng kakayanan sa pagbabayad ng premium, ay sinasagot sila ng ating gobyerno. Tama ho? Tama. In addition din, no? Kasi tayo na earning, so tayo may mga kakaya magbayad. Lalo na yung mga kaibigan mong OFWs. So tayo, yung may mga earning dyan. So talaga, meron tayong kakaya magbayad ng PhilHealth. So, in a small little way, sa mga hindi po nakakapagbayad ng PhilHealth or nasasagot pa ng national government, nakakatulong tayo sa mas nangangailangan. Kasi itong contribution natin na to, para siyang isang pondo eh. Na just in case na may mga ilangan, yun po yung bibigyan natin ng tulong. And that's really the essence naman ng PhilHealth, no? Bayanihan. Bayanihan. One of the most fundamental values ng ating society, yung pagtutulungan natin. Correct! Di ba? Galing mo, Sir JJ. Saman ako sa inyo. Sus Mario Joseph, kala ko nga talaga mag-host na kayo. Ako na ha, liwanagin natin yan. So guest kayo. Ngayon tanong ko sa inyo, pag na-hospital lang daw ba nagagamit ang PhilHealth? Dahil di ko nagagamit yan, dahil healthy naman ako, hindi ako na-hospital. Yeah. Hindi ka sure doon. Kasi may bago tayong program. Ang bago nating program ay tinatawag na YAKAP. PhilHealth YAKAP. PhilHealth YAKAP. Yaman sa Kalusugan Program. Ayan. So ano naman yan, Mel? Tell us more about it. Uy, kaka-launch nga lang pala nito nung July 25 sa yes. At ito ay pinuntahan ng ating mahal na Pangulong BBM. Yan nga yung announcement natin tungkol ba yan sa primary care benefits? Yes, sa primary care benefits kasi gusto niya na bago pa man tayo magkasakit, magkaroon na tayo, makakapagpa-check up na tayo, no? Magkaroon tayong maagapan, magkaroon tayo ng preventive care. Ayun, kaya kasama ito sa bagong programa natin. Ang daming mga nakalagay dito sa YAKAP benefits, no? Katulad ng, yun nga, consultation, merong selected laboratories, pati ang gamot. Pati gamot libre na, tetay. Corrected by. Mamaya. Totoo. Actually kasi, yung perception na yun na kailangan mo nang makonfine, yung tanong natin, no? Before kasi yun, yun yung ating parang mandate before na kailangan may bayad ka muna magamit PhilHealth. So, syempre, in a long run, may study na lumalabas dyan na kailangan talaga natin na ngayon na hindi natin kailangan na magkasakit para magamit natin si PhilHealth. Kaya nga sabi nga ni Maring Mel, yung PhilHealth, yung yakap natin. PhilHealth yakap. Oo. So yun yung bago natin ngayon na ni-rebrand. Actually, before konsulta siya. Ito yung konsulta dati. Yes, ito yung konsulta dati. Ni-rebrand lang para enhance natin yung mga benefits na kailangan nating ibigay sa ating mga members at sa mga dependents nito. At hindi lang yan, marami pa tayong mga additional benefits na pwede nating ibigay or binibigay po ng PhilHealth na benepisyo po para sa ating members. Katulad, ito yung gusto ko yung bagong labas na benefits Ito yung EOCB, yung Emergency Outpatient, tama ba yan? Care Package or benefits. Yung outpatient. Before kasi, ma-share ko lang, kasi dito ako tuwan-tuwa dahil natutuwa din yung mga nakakausap natin dito kasi, pag nasa ER tayo, di ba, pag may nai-ER... Kasi normally, ang sa atin, 24 hours ka muna ma-confine. Yes, di ba, tama. So, kailangan 24 hours bago magamit si PhilHealth. Pag nai-ER tayo, tapos hindi naman tayo maabot ng 24 hours, di ba? Yeah. Dati, walang PhilHealth yun.
walang benefits So, doon. bayad nila yung sarili bayad nila. talaga tayo. Out of the pocket talaga tayo. Pero ngayon, dahil nga dun sa bagong benefits na yon, hindi man lahat, di ba? Hindi man lahat sagot ng PhilHealth, pero at least kahit papano, na-lessen yung babayaran nila sa confinement or dun sa emergency Yung na sa yun. emergency na minsan talaga Yes. napakamahal din, no? Totoo. Kaming ilang oras ka lang nandun. Oo, kasi we'll never know, di ba? Emergency nga, di ba? Kaya dinadala talaga dun sa mga ER na yung iba talaga wala talaga pambayad na buong bayaran yon. Pero at least ngayon, Pero wala hindi na. ka naman Sure. madalas ma-ER para Yes. maging favorite mo At saka yan. nandyan din ang yakap kasi. Oo. So, yun nga yung purpose ang paborito mo, yung sa emergency Of benefits. course. Outpatient emergency benefits. Yes. Ako, ang paborito ko nga is PhilHealth Yakap. Kasi bukod doon, isipin mo, bukod doon, bukod Favorite. sa yakap. bukod sa yakap, no, embracing the Filipinos by the government, ayun yun kaya PhilHealth Yakap siya. Na-enhance nga rin kasi yung benefits nito. Bukod sa consultation, tapos certain laboratories and medicine, nag-expand pa siya pati outpatient cancer screening test. Yes. Kasama siya. May mga certain cancer screening test na po pwedeng ma-avail Alam ko, ng ating mga napag-usapan members. namin last time yan na Doc Billy dito, parang Oo, kasama din yung oo. breast cancer screening, Yes. prostate. Yes. Yan. So, at mas may malaking picture po behind dun sa Yakap program, no, mga ka-PhilHealth. Kasi, tutulungan kayo nito na iwasan yung mas mahal na gamutan. Imbes Tama, na tama. bago kayo ma-hospital, kailangan malaman nyo muna kung ano na ba yung standing ko, yung health standing ko. Malusog pa ba ako, may mga dapat na bang bantayan, high blood, diabetes. Yeah. Tsaka kasi, tayong mga Pilipino kasi, ang nangyayari sa atin, pagka kunyari inuubo tayo, dumediretso tayo sa hospital. Kaagad. Oo, dumediretso tayo sa doktor, tapos magpapacheck na tayo sa hospital. Pero, ang maganda dito, dapat dadaan ka muna sa primary care. Kasi kung hindi naman siya malala, dito ka muna sa primary care. Iwas gastos ka pa. Iwas gastos ka. Mas Free. mababa ang professional fee. Tapos dito sa Yakap kasi walang bayad. Ayun. Free ang consultation. So, kasama yan. Oo. I mean, oo. hindi lang para dun sa member, pati ba sa dependency? sa dependent. Kasama pati- yan. Kasama. Yes. So, buong pamilya, no? Oo, buong pamilya. So, chinek up ka na. Di ba? So, nalaman kailangan, ngayon. laboratory, sabi ni Doc. Alam ka, kasama na rin yan sa yakap. Tapos kung may kailangan gamot. At yeah, correct. Pag may yung result, nandiyan na. Di ba? Na laboratory. O, ito yung mga gamot na kailangan mo. Punta ka sa pharmacy natin. Free nila nakukuha. Sa PhilHealth gamot. So, linawin lang din natin na yung Yakap, ito yung konsulta dati. Huwag kayong malito. Tama ba ako, Mel, Tetay? Yung mga konsulta registered members natin, hindi nila kailangan magpa-rehistro uli sa Yakap Oo. para lang makagamit ng benefits. Paano yun? Hindi pa talaga. Oo, same naman siya. Kung rehistrado na kayo sa konsulta, yung formerly konsulta, at naka-lock-in kayo doon, kasi may lock-in period tayo na 1 year na doon ka lang pwede. Doon sa Kung konsulta. saan konsulta clinic. provider dati. Ngayon, sa Yakap Clinic, doon ka pa rin. Doon ka pa rin. Doon ka pa rin, doon ka pa rin makakapagpa-check up, doon ka pa rin makakapagpa-lab, doon ka pa rin hihingi ng e-press or yung e-prescription. Okay. So, pero yung talagang hindi pa rehistrado sa konsulta dati, so ngayon ang aabutan nila ay yung Yakap na. Yakap na. Paano natin sila i-enroll? Halimbawa, taga-regional office kasi si Mel. Halimbawa, pumunta dun sa mga local offices natin. Paano inaasikaso yung mga members sa kanilang pagre-rehistro sa Yakap? Okay, pwede naman sa atin. Siyempre, i-verify muna sa PhilHealth. Yes. Ang ating bang kaharap, ang ating bang kliyente ay may PhilHealth number na. Okay. Kung wala, bibigyan natin. And then, pwede na kasing sila mismo, choice kasi nila yan, pwede na silang pumunta sa eGov. Sa Na eGov, app, super app. Super app. Oo, Tama. na kung saan makikita nila yung tungkol sa Yakap, kung saan po pwedeng kung saan nila gusto magpa-register ng Yakap clinic nila or Yakap center nila. And then, yun, madali kasi, ang magandang ngayon kasi nga, eto na kaharap mo na
digitalization eh. So, ikaw na magsasabi, ikaw na bahala, Ikaw pipili. It's your choice Yes. kung saan. And then, after kang makapag-enroll doon, pwede ka nang pumunta doon sa Yakap Clinic. Saka yan nga, isa pa sigurong magiging tanong, saan ko naman magagamit yan, yakap na yan? Di ba, Teta, yun nga sinabi ni Miss Mel, online, makakapili ka kung saan mo gustong magparehistro. So, pipili mo yung malapit sa'yo, syempre. Makikita naman doon sa app na yon actually. Yung sa eGov Super App na yan, pag pindot mo na yung PhilHealth doon. So makikita, actually hindi lang yung yakap makikita natin doon sa eGov. Oo. Pati yung record mo sa PhilHealth makikita mo doon. Yung mga contributions mo makikita mo Mga doon. dependents. Mga dependents mo. So kung nakita ka namang hindi pa updated ang iyong membership or hindi pa na-declare dependent, makikita mo doon eh. So yung sa yakap kasi, makikita mo doon na kung doon ka magpaparegister, i-key in mo lang kung anong province ka. Tapos kung anong barangay ko. Doon, makikita mo doon. Lalabas lahat ng listahan kung saan mo gustong pumunta na Yakap Clinic. So, kung doon ka nag-register, doon ka na pwedeng pumunta para sa check-up, First patient encounter mo check-up, yes. Which is titignan mo ng vitals mo, i-check yung medical records So, mo. i-assess talaga yung health mo. I-assess ang health mo. So, maganda rin talaga yan dahil tayo mismo, talagang ginagawa naman ng PhilHealth yan, yung nilalapit yung serbisyo natin sa mga kababayan natin. That's why it's Yakap. Welcoming the Filipino people na nandito po ang PhilHealth para alagaan kayo. Ayun. Embrace. Yayakapin ho kayo ng PhilHealth, no? Mamaya, sa pamamagitan ho talaga ng pagbibigay ng mga dekalidad na serbisyo. At kasama na yung gamot at screening. And labs. Cancer screening. Yes. Laboratories. Meron din nagtatanong sa atin, Siyempre, gobyernong program yung PhilHealth. Baka sa government hospitals lang daw nagagamit to. Tama ba yun? I strongly disagree. She strongly disagrees, mga ka-PhilHealth. Sige, Siyempre, bakit? magagamit din yan sa ating mga private hospitals. Kasi marami naman tayong accredited na private hospitals, di ba? Sobrang nadadagdagan yung mga private and government. Kasi ang dami nagtatayong hospital. So may mga accreditation tayo dyan. At kung gusto nilang malaman, bukod dun sa ating internet, or sa website natin, kung gusto nating malaman kung saan yun, makikita din natin kasi sila sa labas ng facility na PhilHealth accredited. Oo. So, right there and then, malalaman, malalaman talaga nila kung saan yung mga accredited facility natin, mapa-government man yan or private hospital. Pero dapat talaga nilang siguraduhin, Mel, na PhilHealth accredited, Yes. para makagamit ng benefits. Jay, dito sa NCR, halos lahat ng hospital, wag lang yung masyadong bago, PhilHealth accredited yan. Yun naman Pati pala, mga primary care provider natin, marami na dyan ang Yakap Center. Yakap centers na Yes. kahit private Yes. facilities. So, tandaan ho natin yung mga ka-PhilHealth, no? Magagamit nyo ang PhilHealth benefits ninyo, both in private and public hospitals and facilities. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!